Ano bang gustong trabaho gagawin namin, di ba? Gusto mo magnakaw ka. Dumadaan ako hindi sa main road. Kumbaga, dumadaan ako sa mga iski-iskinita hanggang sa makarating ako sa trabaho. Dapat parusahan muna nila yung mga magnanakaw sa gobyerno. Wag ko kami maliliit na tao. Wala ng preno ang galit ng ilang driver ng e-trike matapos i-anunsyo ng Land Transportation Office o LTO na simula ngayong araw mas maghihigpit na ito sa pagbabawal sa mga e-trike sa mga main roads sa Metro Manila. Kabilang sa mga daang ipinagbabawal ang kahabaan ng EDSA, C5, Rojas Boulevard at Quirino Avenue hanggang Magallanes SLEX. Ang mga lalabag, pagmumultahin at pwede ring i-impound ang e-trike. Kung tutuusin, 2024 pa ipinagbawal ng MMDA ang mga e-trike at e-bike mula sa mga pangunahing kalsada. Ang e-trike driver na si Ren, 6 na beses na raw nahuli sa loob ng 1 taong pamamasada sa Caloocan. Minsan nga dito sa may kanto dito, pagligo ko, nahuli na ako eh. 1,000 pa nga tubos na ito eh. Pero marami ring nakakalusot. Kaya sa isang Senate hearing noong Nobyembre, sinita ng ilang senador kung bakit naglipa na ang mga e-trike at e-bike sa mga highway. Gayong hindi rehistrado ang mga ito at takaw aksidente raw. Dahil dito, nangako ang LTO na mas magiging strikto sa implementasyon. Giit ng hepe ng LTO na si ASEC Marcos Lacanilaw, mapanganib kung makikipagsabayan ang mga e-trike sa mga mas mabibilis at mas malalaking sasakyan. Anya, makikipag-ugnayan ang ahensya sa mga local government unit para maghanap ng alternatibong ruta para sa mga ito. Pakiusap ng mga may-ari at driver ng e-trike, pagbigyan na sila ng gobyerno. Pwede naman daw silang bigyan ng permit o kaya naman special lane sa mga kalsada katulad ng sa mga bike at motorsiklo. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.